to reject His word is to reject His authority. Kaya po, malugod natin sinusunod kung ano man ang mga nakasaad, mga salitang ating mababasa sa banal na kasulatan. Dahil ito'y isimulan ayon sa kalooban ng Diyos at sa mga ginawa ng Panginoon. So Christ rules His church through His words. Totoo naman mga kapatid, kaya tayo nakakagawa ng mga gawain. Yung pagtuturo, kung paano manalangin, kung paano sinasagawa yung ating pag-alaala sa kanyang kamatayan. Sapagkat yun yung nasusulat. Yun yung itinuro sa atin ng Diyos, no? Sa pamagitan ng mga apostol, ng ating Panginoong Hesus, na nakasaad dito ng kanyang mga salita. So, kaya tayo napapamahalaan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. So, everything must be done in the name of Christ. Ito po, magandang talata. Ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 17, and whatever you do, whether in words or deed, do it in the name of Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. And then, meron din ibang perspective, mga katanungan sa talatang yan. So, pag sinabi bang everything, whatever we do, kahit ba yung masasama, kahit yung masasamang salita, mga gawain, gagawin ba natin sa pangalan ng Diyos? Yung pagnanakaw, mga pangangalunya, mga pagsasabi ng masasama, ano pang mga bagay, pati ba yung masasama, ay gagawin natin sa pangalan ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin niya, no? So, to illustrate that passage, magbibigay po ako ng example. For example, kung tayo po ay mga nagdadrive naman po yung iba sa atin, tayo po ay nag-beating the red light. Kaya na-apprehend tayo ng traffic enforcer. So, hinuli ka ng traffic enforcer because you committed traffic violation, yung beating of red light. So, ginagawa niya yon in the name of the law. Sapagkat authorized siyang gawin yung bagay na yan. No? Yun yung sinasabi ng batas na gawin niya. So, ganun din sa atin mga kapatid. In the same manner, lahat ng gagawin natin, lahat ng sasabihin natin, let's do it in the name of our Lord Jesus. Kung ano yung authorized na sinasabi, ano yung authorized na Panginoong Diyos na gawin natin at sabihin natin, gawin natin in the name of our Lord Jesus. Kung ano yung nakasaad, kung ano yung authority o authorized na gawin natin, yun yung gawin natin. Pag sinabi niya wag, wag. Pag sinabi niya gawin mo to, gawin natin. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Gawin natin may authority ang Panginoong Kristo sa ating buhay. No? Pag sinabi ng Diyos na gampanin mo ito, gawin natin. Pag sinabi ng Diyos na huwag natin pabayaan ng pagtitipon, huwag tayong kung ano pang mga masasama ay huwag natin gawin. Yun ang sinasabi ng ating apostol. Whatever we do, whether in words or deeds, do it all in the name of the Lord Jesus. And giving thanks to God the Father through Him. And submitting to Christ's authority shows true discipleship. Ito po, isa pong magandang punto. Sabi po sa John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commands. Yan ang salita ng ating Panginoong Kristo. May kinalaban sa sinasabi natin kanina na kung talagang kinikilala natin ng authority ng Panginoong Kristo sa atin bilang iglesia, sundin natin yung kanyang mga salita. Kung talagang mahal natin siya, sinusunod dapat natin yung kanyang mga salita. Yun ang patunay ng iyong discipleship, ng iyong pagmamahal o pag-ibig sa Diyos. Doon ka nakikilala ng Diyos sa iyong pagsunod sa Kanya. Hindi sa salita lamang. Na, Panginoon, nababasa natin sa Book of Luke,
So, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay nakikilala ko. Kundi yung tumutupad ng aking mga salita. So, obedience is not legalism. When it comes from love, obedience is the fruit of true faith. Yun ay nagiging bunga ng ating pananampalataya. So, we do not obey Christ to replace grace. We obey Christ because we have received grace. Hindi tayo tumutupad sa kanyang mga utos para gawing tagapagligtas yung kautusan na para meron tayong may pagmalaki na sumusunod ako. Katulad nung yung pangyayari sa maniningin ng buwis, no? Tsaka sa isang pariseo na sinusumbat niya sa Diyos yung kanyang mga nagawa sapagkat yung tagasingin ng buwis ay nanalangin ng taos-puso at humihingi ng tawad sa Diyos. So, ang sinasabi po na, ang pagtupad po natin ay dahil tayo ay may pag-ibig, no? Tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Hindi dahil nagiging legalismo tayo. No, na ang kautusan o yung ating mga gawa ang nagliligtas sa atin. Hindi po gano'n. So, malapit na po ako matapos na. To conclude this lesson, so Jesus Christ has all authority, no, ng kanyang sinabi. He has authority in heaven and on earth. Therefore, He has the right to rule the church. Kaya po siya ang ating Pangulo. Siya ang head of the church. Kahit po ayaw man natin, ang Diyos pa rin, ang ating Panginoong Jesus pa rin, may huling sa English, He has a final say, no, sa ating mga kaluluwa pagdating ng panahon. Number 2, Christ speaks through His Word. So, we cannot separate Christ from His Word. To reject His Word is to reject His authority. Na atin pong giniskas na ang pag-ibig na kung iniibig niyo ako, sabi niya, keep my commandments. And yun nga, ang pagkilala sa Kanya at pag-recognize ng Kanyang authority sa atin. Number 3, everything must be done by Christ's authority. In faith, in worship, doctrine, and life, the church must ask, what has Christ authorized? Ano ba sinasabi sa Biblia? Ano ba nasusulat? Kaya, para hindi tayo maligaw, ito lang po yung ating pag-aaralan. Ito lang yung ating babasahin o pakikinggan. Hindi po yung mga traditions of men, yung mga salin-salin yung sabi ng mga matanda, mga opinion ng tao, no? Para po hindi tayo maligaw. Kung ano yung authorized na pinapagawa sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, yun lamang yung ating gawin. Whatever we do, whether in speak and in deeds, di ba? Sabi, do in the name of our Lord Jesus Christ. Yun po yun. Number 4, true discipleship is shown through obedience. Obedience is not legalism when it comes from love. It is the fruit of true faith. Kaya nga pag may pag-ibig, no, the proper action will follow. Pag meron kang pag-ibig, sabi ni Apostol Pablo sa Book of Romans, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng mga kautusan. Hindi nagiging burden ang pagsunod sa utos kung meron kang pag-ibig. Kung gusto mo yung ginagawa, tulad din naman ng ganong in that same manner, no? Kung gusto po natin yung ating ginagawa, no? Willing tayong gawin ito. Hindi ito burden sa atin, hindi ito sapilitan, sapagkat mayroong pag-ibig sa ating ginagawa. And number 5, Christ must have the final say in all things. Not man, not any preacher, elders, no? Traditions, not emotion, popularity or opinion, but only Christ and His Word must govern the church. Ito po.